Pagkatapos nga maglaro ng ate Kaka, naghanap na nga kami ng makakainan namin. Dito na nga lang namin naisip kumain sa may Shakey's. Ay buti na nga lang ate Kaka ay nag-agree naman dito. Minsan kasi kay ate Kaka kami bumabase kung saan kami kakain. At eto nga pagkaupo nga namin ay umorder na nga kaagad si Daddy Anong. Pagkatapos nga umorder ay may session na naman dito. Paano nga ang ate Kaka ay gusto nga sa Kidsuna. Kaya naman kinakausap siya maigi ng Daddy Anong kasi nga walang Kidsuna nga dito sa SM Manila. Habang nga may drama session sa Shakey's pumunta na nga ako dito sa may Goldilocks. Dito na nga lang ako bibili ng cake ng Barenren. Ngayong taon nga ay hindi nga kasi ako nagpagawa ng cake ng Barenren. Gawa nga ng simpleng celebration lang talaga ngayong taon. At eto nga tinawag na nga rin ako kasi tapos na nga daw tong cake ni Barenren. At eto nga pabalik na nga ako sa Shakey's. Dala ko na nga tong cake. Dahil nga ang mami ang bumili ng cake yung favorite na mocha nga ang gusto ko. At eto nga may nakaabang kaagad na bata tapos na nga ang drama session. Si ate Kaka kasi mabilis lang namang masabihan to. Basta ba kakausapin mo ng maayos. At eto nga, buti na lang pagdating ko nandito na nga yung mga order namin. Ay ready to eat na nga pagdating ko. Ang sabi ko nga kay Daddy Anong, yung ordering yung pasta namin ay spaghetti na nga lang kasi nga mamaya magka-carbonara nga ako. At eto nga dahil birthday ng Barenren nagbigay nga sila dito ng ice cream. Hindi na nga ako nagpakanta kay Barenren kasi nga tulog nga siya ng mga oras na yan. At eto nga, maya-maya nga lang nagising na nga ang Renren. Tamang tulala nga lang habang kumakain. Ay tignan nyo naman makikita sa mukha niya na bagong gising talaga siya. Ay pagkagising pagkain kaagad ang nasa isip. At ito na nga, ito yung favorite niyang balat ng manok. Ay sino ba namang hindi gugustuhin ng balat ng manok? At ito nga, busog na nga ang mga bata kaya tamang harutan na naman nga. At ito nga, dahil hindi ko pinakantahan ng Barenren si ate Kaka na nga lang ang kumakanta para sa kanya. Hindi na nga kami nagtagal sa SM pagka-uwi ko nga nagluto kaagad ako ng pasta. Ginayak ko nga kaagad yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Pagdating nga namin sinalang ko nga kaagad tong pasta. Pagkaluto nga ng pasta nagluto na nga ako ng sauce neto. Mabilis lang naman maluto tong pasta. Pagkakaalam ko nga na-vlog ko na nga to sa una kong page. Kaya naman ulitin ko na lang ulit yung pagluluto ngayon dito sa page kong bago. At ayan na nga yung mga kailanganin kong sangkap. Pagkainit nga ng mantika nilagay ko na nga tong bawang. After ko nga malagay ng bawang hintayin nga nating mapapula to. Pagkatapos nga sinunod ko na kaagad tong sibuyas. Ang sangkap na hindi mawawala kapag nagigisa. Pagkatapos ko nga malagay yung bawang at sibuyas sinunod ko na nga tong ham. Sa pagluluto nga ng carbonara mabilis lang naman tong lutuin. Kaya naman ngayon ito nga yung trip ko na pasta na lutuin lagi. Bukod nga sa napakabilis nga lutuin napakasarap pa nito. At ayan, after ng ham nilagay ko na nga tong mushroom. Fast forward nga ako dito mag-video para nga mabilis nga lang. Pero step by step ko naman tong binivideohan. At ito nga nilagay ko na nga tong all-purpose cream. Pagkalagay nyo nga nito wag nyo nga itatapon yung lagayan. Dito ko na nga lang kukunin yung tubig na ilalagay ko. Para na nga lang din simot na simot talaga. At ayan, kung ilan yung nilagay kong Nestle cream, ganun din yung nilagay kong tubig. Wag nga masyadong maraming tubig para nga masarap. Nakalimutan ko nga videohan nga pala naglagay na nga pala ako dyan ng pamintang durog. Ay wag na wag nyo nga kakalimutan yung paminta. After ko nga malagay yung all-purpose cream tsaka evap nilagay ko na nga itong cheese. Para ba creamy na creamy tong sauce ng carbonara. At ayan, matatapos na nga itong sauce ng carbonara. Kaya naman isusunod ko na nga itong pasta. Ayan, at nilagay ko na nga. Kapag nga nalagay na lahat ng pasta halu-haluin mo nga lang. Gustong gusto nga nila to kasi masos nga yung pagkagawa ko. At ayan, gawa na nga ang aking carbonara pasta. Eto nga ginawa ko sa carbonara simpleng version nga lang to. May iba pang version neto. Pagkalagay ko nga ng naluto kong carbonara sa lagayan nag-add pa nga ako ng cheese dyan. Pagkatapos ko nga malagyan ng cheese tong carbonara nilagyan ko nga din to ng parmesan cheese. Abay, ewan ko na lang kung di pa sila masarapan dito. At ito nga muna for today's video, may karugtong pa nga to. Kaya naman see you on my next mini vlog. Thank you for watching.